Good evening, happy Sunday po. So huwag kang mag-focus sa mga bagay dito sa lupa. Kayamanan, yung mga wealth na yan, kapangyarihan, hindi po yan mahalaga. Sapagkat ang lahat ng yan ay mawawala. In Matthew 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay mawawala. Ngunit ang aking salita ang siyang mananatili magpakailanman. So kaya po, huwag tayo mag-focus sa mga bagay na maglalaho lamang. Let us focus in the Word of God. Sapagkat ang sabi niya, ang aking salita ay mananatili. So ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong salita, ikaw ay mananatili. Ngunit ang walang salita ng Diyos, siyang maglalaho na parang bula. Yan po. Kaya nga po sinasabi po sa Mateo 24, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ayan po. Kailan tulad po ng sinasabi sa Revelation 21 verse 1 na ang lahat ng bagay ay naglaho na. Ayan po. So ito po ay pumapatungkol sa binasa po natin sa Matthew 24 verse 35 na ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang kanyang salita lamang ang mananatili. Kaya nga po ang mayroong salita ang siyang mabubuhay magpakailanman. Ngunit ang walang salita na mula sa Diyos, siya po ay maglalaho. Ayan po. Gaya nga po, bakit po maglalaho ang walang salita at mananatili ang may salita? Sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Gaya po ng sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 4 na nang pasimula ay ang kanyang salita at ang salita ay lumilikha at nagkaroon ng liwanag. So sa pamamagitan ng salita ay ang lahat ng bagay ay nalilikha. Kaya nga po kung ikaw ay may salita ay makakasama mo ang Diyos. Ngunit ang wala salita ay maglalaho. Ayan po ang sinasabi sa Revelation 21 verse 1 na ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mananatiling tapat, ang mananatiling may salita, ang siyang mananatili. Sapagkat mayroong bagong nilikha. Ang sabi po sa Revelation, ang lahat ng bagay ay mga bago na. Ang langit at may nalikha na bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at ang lupa. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng kanyang salita, ay nalilikha ang mga bagay na pumapatungkol sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po ba? So kaya mahalaga po na ang ating pupukusan ay ang kanyang mga pangako, ang kanyang katuparan. No po? So, kung titingnan po natin ay paano po ba tayo inibig ng Diyos? No po? So, kaya po ano po ba ang pagkakaiba ng grace at mercy? So, ang grace po ay ibinibigay magamat hindi po tayo deserve na makuha ito. Subalit ibinibigay ng kusa ng ating Panginoon. So ano naman po yung mercy? Ano po? Ang mercy po ay ang ano po ang deserve dito? Ha? Ano po yung deserve dito sa dalawa? Habag, no? Ay habag. Ang deserve po ng mercy o
habag. Bakit may habag? Bakit may awa? Sapagkat ang deserve po nito ay condemnation. Death. Ano po? Subalit, because of the mercy of God, pinipigil niya po na tayo po ay mapunish. Magkaroon ng punishment. Because of the mercy of God. So, kaya po nakaka-amiss ang kanyang mga salita. Kaya, pukusan po natin ang kanyang mga salita. Huwag po ang mga bagay na panglupa. Sapagkat ito po ay maglalaho na parang bulak. Maraming salamat po sa gabing ito. Happy Sunday po. God bless you po.